Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. So, bago po natin tapusin yung month ng January, siguro yung iba sa atin naglagay na po ng ating mga New Year's resolution. Ano ba yung babaguhin ko sa aking buhay? So, ako po naniniwala na ang pag-uugali natin dapat ang mabago. Bago po muna yung mga bagay na gusto nating makamit sa buhay. At ako'y naniniwala po dito tayo tinutulungan ng ating Panginoon. Ang sabi nga dyan ay nata-transform tayo from glory to glory. Kaya lang po naniniwala po ako na hindi po automatic yung pagbabago. Kailangan po mag-cooperate po tayo sa nais gawin ng Diyos sa ating buhay. At isa po sa mga prayer request ko, sabihin na natin New Year's resolution ko this year, ay yung po nga mabago po ako in the area of love. Gusto ko po na maging mas mapagmahal pa kaysa dati. Kasi alam niyo po, very challenging po ang pag-ibig. Kung babasahin po natin yung Matthew chapter 5, beginning verse 43 hanggang 48, ganito po sinasabi ng Panginoon. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang nagmamahal sa inyo lamang ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maniningil ng buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ngayon, bakit ko po binasa itong mga verses na ito? Kasi alam ko po marami sa atin talaga nahahamon pagka pinag-uusapan po ang pag-ibig. Very challenging talaga ang magmahal kasi ibang-iba po yung pag-ibig na itinuturo po ng Panginoon sa atin. Mapapansin ninyo, hindi lamang natin mamahalin yung mga taong nagmamahal sa atin o yung mga kapatiran natin sa Panginoon. Dapat matuto tayong magmahal sa lahat ng tao. At binabanggit dyan yung hindi lamang po yung sabi dyan mahalin mo yung iyong neighbor and hate your enemies. Ang challenge sa atin is love your enemies. So, di po ba challenging ang magmahal? Kasi totoo po yan. Kahit matagal na po tayong mga Christians, marami sa atin ay may kulang pa rin dyan sa departamentong yan. Ngayon, paano madidevelop po yan? Isa po na nakita pong solusyon dyan ay yung maging generous tayo sa pagmamahal sa ating kapwa. Huwag nating titignan yung antas ng buhay ng isang tao, yung kulay ng balat ng isang tao, o yung maging yung lahi ng isang tao. Kailangan daw ang pagmamahal, generous yan. Kasi kung naalala nyo po yung kwento doon sa Matthew chapter 20 verses 1 to 15 na merong isang lalaki na naghahanap siya ng manggagawa sa kanyang ubasan. May mga kinuha po siyang mga tao. Yung isa kinuha niya ng maagang-maaga, yung isa kinuha niya ng alas 9 ng umaga, yung isa alas 12, yung isa alas 3, yung isa mag-aalas 5 na nung kinuha niya. Pero at the end of the day, ang ibinigay niyang sweldo sa kanila pantay-pantay. At siguro sa unang tingin sasabihin natin, o nga naman merong unfair doon. Kaya nagreklamo yung unang-unang nagtrabaho, di ba? Siya kayong ibang mas maagang nagtrabaho. Pero mahalaga po yung sinabi kasi ng Panginoon doon May makikita tayong lesson doon po sa pag-uugali nung may-ari ng ubesan. Sa Matthew chapter 20 verse 15, don't I have the right to do what I want
with my own money, or are you envious because I am generous? Kita nyo, no? Yung pagiging generous pala, katangian yan na dapat makita po sa atin, kasi katangian po yan ng Diyos eh. Pag nagmahal po tayo, hindi namimili, no po, hindi nagbibilang, ano po, kasi ganun po ang totoong nagmamahal, at kaya nating mahalin maging yung ating kaaway. Kaya dapat sa ating New Year's resolution ngayong taon na ito ay yung pong mahalin yung ating kaaway. Ano po, kasi ganun ang pag-ibig, ano po, hindi namimili, hindi nagbibilang, patuloy na umuunawa at patuloy na nagpapatawad. Kaya yung tanong ni Pedro sa ating Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid? Ang sagot ng Panginoon sa Matthew 18 verses 21 to 22, kailangan yan ay unlimited. Ano po? At ang sabi ng Biblia, yung pagmamahal at pagpapatawad dapat po ay unlimited yan. Kaya dapat this year, generous tayo sa pagmamahal, generous tayo sa pagpapatawad. Pangalawa, papansin niyo po dito sa Matthew chapter 5, verse 46, may reward po yung mga taong nagmamahal. Kaya hindi nyo ba napansin, ano po, minsan pagka gumawa po kayo ng mabuti sa inyong kapwa, ay sinusuklian agad ng Panginoon. Ano po? Kaya tumulong ka, nagbigay ka, no? Umunawa ka, nagpatawad ka, may balik po kaagad yan. Kaya sa buhay na ito, may reward po yung mga nagmamahal. Kaya hindi lamang challenging ang magmahal, kundi may reward din yung mga taong marunong magmahal. Kasi ano po ang sabi sa Galatians chapter 6, verse 9, let us not be weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So pagka tayo po ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, tayo po ay aani. Sabi ng Panginoon, ano po, meron pong harvest po yan. Naalala ko po yung isang incident sa aking buhay, kung saan minsan na ospital yung aking asawa sa isang public hospital. So wala po akong pera noon. Ano po. Pero nung naglalakad po ako sa daan, may nakasalubong ko sa bata, ano po, na magsasaing siya sa isang lata po ng gatas, ano po, yung kung saan nakatira sila sa tabi ng kalsada. So that time, nagmumuni-muni ako. Iniisip ko yung aking mga problema, pero at the same time, pagka nakakita ka ng ganong sitwasyon, andun yung pagkahabag, awang-awa ako na wala man lang silang kaldero para pagsaingan, at isasaing lamang nila yung bigas doon sa lata ng gatas. Kaya nung binulot ko po yung wallet ko, nakita ko po, meron na akong pera na mahigit sa 100 piso. Ano po? Pero kinatok po ng Panginoon yung aking puso. Inabot ko po yung 100 piso doon sa batang nakita ko. Ano po? Kaya nung papunta na po ako sa ospital, nagulat po ako kasi that day, ilalabas pala ng ospital yung aking asawa. Pero nakita ko, sabi ko, paano to? Wala na akong pera. Gustong pamasahin na lang. Pero ang nakakatuwa po, nung pumunta po ako sa cashier, no po, nung araw na yun, ay birthday pala ng mayor. At lahat po ng babayaran namin, kinancel. Ano po, sagot daw ni mayor. Kaya, praise God, ano po? Ang pagmamahal po talaga yung paggawa ng mabuti. May reward po yan. At ipinangako po yan ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kaya this year, isa sa ating pong prayer, o sabihin natin New Year's resolution, ay yung tayo po ay maging mapagmahal. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala, pangdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.